Broadcasting live from Bukidnon. This is Shine Broadcasting Online. Una sa balita. Sa makabuluhang usapan. Sa musika at public service. Let's start the party. Sumasahim papawid mula sa Damulog, Bukidnon. Kasama niyo araw-araw. Shine Broadcasting Online. Una sa balita. Una sa public service. Tinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng na formative years. Madam Senador, lumaki po. Pilipinas sa panibagong marahas na aksyon ng China laban sa 17 sa 8 poblasyon. Mobile Channel numero 13, Jam Grande. Operasyon pagsampay ng mga rin sa komando Kadali sa Bacoor Committee, Mobile Journal numero 10, Richard Calvario para sa Shine Balita Online. Higala Egson, mayong hapon na usab ka natong tanan. Welcome na usab nining atong programa Tulumanon. Ang programa alang sa paghatod sa mga balitag impormasyon nga ngayon natong masayran sa matag adlaw. Mayong gabi Northern Mindanao. Mayong gabi Malaybalay City, Bukidnon. Magandang gabi Pilipinas. Mag-uban-uban na usab kita alang sa paghatod sa mga balita. Adlaw na karon nga Miyerkules pizza 13 bulan sa Nobyembre tuig 2024. Sa ngalan sa hiniusang puwersa sa Shine Broadcasting Online, pinagi sa pagpanguna sa atong station manager Jam Grande. Ingon man usab sa atong admin head Brian Binaloy. Kauban usab nato ang atong chief reporter si Ma'am Vicky Custodio nga nanukad dito sa Luzon, sa Pampanga. Mga kasyahin, mga kaigsunan, sama sa gihapon, ako si Jay Firulino Gatmin, ang maghatod sa mga balita karong gabi una. O kini ang Shine Balita Nationwide. Timbayon tawag mayong gabi sa atong mga kaigsunan nga naka-view karon. Daghang salamat sa inyong padayon nga pag-view. Live kita karon nga makita pinaagi sa Facebook. I-search lamang o i-follow Shine Broadcasting Online. O ganyan na ang mga headlines sa atong mga nagunang balita nga nakalap sa Shine Broadcasting News Center sulod sa 24 oras. Una ang headline sa atong balita nga lokal. Mukabat sa kapin sa Sintray-Tris. Kalibo ka piso sa kandidat sa smuggled nga sigarilyo na bawi sa checkpoint. Shine Balita Nationwide Headlines. Sa ikaduhang headline sa atong balitang lokal, e-wallet GCash gipa-esplikar sa DICT. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang sa atong balitang regional, duha ka individual na anod sa baha gumikan sa kakusog sa sulog sa tubig didto sa Cagayan ug Tugigaraw City. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang sa atong ikaduhang balitang regional, kadaot nga gibilin sa severe tropical storm Christine ug Leon sa sektor sa pagpanguma. Kapin 9.8 billion pesos. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang sa atong balitang nasyonal,
Pastor Kibuloy gidala sa ospital human makasinati sa paglisod sa pagginhawa. Shine Balita Nationwide Headline. Samtang sa atong ikaduhang headline sa atong balitang nasyonal, Pangulong Bongbong Marcos Jr. gipahibalo ang publiko nga nahurot na ang Quick Response Fund gumikan sa mga sunod-sunod nga mga bagyo. Shine Balita Nationwide Headline. Samtang sa atong balitang international, commander sa Hezbollah lakip nga napatay sa gilusad nga airstrike sa Israel didto sa Syria. Shine Balita Nationwide Headline. Samtang sa atong nga balitang sports, NBA superstar Stephen Curry subling mihimo og 36 points kon 36 puntos performance sa pagdaog sa Warriors batok sa OKC. Shine Balita Nationwide Headline. Samtang sa atong balitang showbiz, Bia Alonzo giingong nakakita na usab og laing kalipay. Shine Balita Nationwide Headline. Sana all makakita nagkalipay. Og samtang sa atong balitang espesyal, lalaki gidunggab sa iyang uyab. Human na nagad og laing babae sa dalan dito sa Argentina. Shine Balita Nationwide Headline. Mao kanay mga headlines sa atong nga balita karong nga gabi una mga ka-shine. Samtang lilion usab nato ang mga nagunang mga balita nga nakalap usab sa atong mga kaubanang mga mobile journal sa ilang tagsa-tagsa ka mga lokasyon. Liliw na to ang ilang mga nakutlo nga mga balita sa ilang paglibod suroy din sa ilang tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Sa headlines ni Mobile Journal, Arlene Alivio, kapuso actress Ay de las Alas at asawang Gerald Sibayan hiwalay na. Uy, nagbulag na dahil ni. Mao kana nga gihatod ka nato sa atong kaubanang Mobile Journal numero 9, Arlene Alivio. Og sa ato usab nga sa headline usab ni Mobile Journal number 16, Mobile Journal Danilo Penarejo. Mamatod sa iyang headlines, ayon sa kanyang headlines, 11 million ido-donate ng Valenzuela LGU sa mga biktima ni Christine sa Bicol Region. Sa buong mundo. Samantala sa headlines naman ni Mobile Journal numero 15, Floribet Penarejo, ayon sa kanyang headlines, 1.3 million shabu nasamsam sa drug operations doon sa Cavite. Sa buong mundo. Samantala sa headlines naman ni Mobile Journal numero 10, Richard Calvario, sa kanyang headlines, OFW sa Nagoya, Japan maghahatid ng tulong sa Bicol. Yan ang balitang ihatid sa atin maya-maya ni Mobile Journal numero 10, Richard Calvario. Samantala sa headlines naman ni Mobile Journal numero 17, Vicky Custodio, Philippine Coast Guard naglabas ng travel advisory. Pakinggan natin ang nilabas na travel advisory ng Philippine Coast Guard sa pag-uulat na yan ni Mobile Journal numero 17, Vicky Custodio. Sa buong mundo. Samantala sa headlines naman ni Mobile Journal numero 16, Danilo Penarejo, 11 million ido-donate ng Valenzuela LGU. Okay na to, tapos na to. Okay mga ka-shine, mga kaigsunan, mao kanay mga nagunang balita karong gabi una. Atangin ninyo ang hingpit nga asoy ug mga detalye sa pagbalik sa Shine Balita Nationwide. Sa talakayan, isyu at tanong ng mamamayan. Kutbot, kaya wala silang listahan. Di sila kabutar. Ano man hindi maging matarong og lista kanong pag-abot dito wala man niya dito sa master list na dito sa kumilik na aman niya pag-abot dito sa eskwelahan ng listahan wanagan. Serbisyong publiko at balitang totoo, lakas at kaalaman ng mamamayan. Ito ang programa KKK. Kabalita mo sa napapanahon, seguridad at pag-asenso. Kasama mo sa serbisyong publiko, kasangga ng mga inaapi. KKK.
kasama ang nag-iisang ati ng bayan, Jam Grande, con Ati Jam. KKK, dito importante at mahalaga ka. Bless Panyawan Liniment Oil usa ka maayong haplas nga gigama gikan sa piniling mga herbal gihimo aron sa pagtangtang sa klase-klaseng mga panakit sa kalawasan. Maayo alang sa may mga rayuma, varicose veins, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, pamaol, arthritis, butod, sakit sa ulo ug uban pa. Dili ka usab daling duulan sa lamok tungod kay kini adunay sangkap nga citronella. Busayaw na pagduha-duha gamit na sa Bless Panyawan Liniment Oil. Nangita ba kamo og sawsawan, suka nga mahalang og lamian? Ani ana ang Kilo Spice Vinegar. Palit kini sa lungnik og packet size. Ang Kilo Spice Vinegar gihimo sa piniling mga sangkap nga mobagay gayud sa imong panlasa. Busa unsa pa imong gihulat, sulay na Kilo Spice Vinegar. Ang suka nga imong balik-balikan alang sa dugang kasayuran. Kontak lang ang numero 0916-247-8243, 0917-810-4681. Kilo Spice Vinegar. Tilawi! Tinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Na formative years. Madam Senador, lumaki po. Pilipinas sa panibagong marahas na aksyon ng China laban sa 17 sa Pro 8, poblasyon. Mobile Channel numero 13, Jam Grande. Operasyon. Tapos sa paano ka mga rin sa Comando Brand. Kadali sa motor Cavite Mobile Journal numero 10, Richard Calvario para sa Shine Balita Online. Gikan sa lawak balitanan sa Shine Broadcasting News Center. Kini ang Shine Balita. Ug karon, ania ang inyong anchorman. Mga ka-Shine, mga kaigsunan, balik ta sa atong pagpanaguban samtang atong oras alas 6 na sa gabi. Apan na aya atong mga balita karong gabi una timbayon tag maayong gabi. Nakalantaw karon si Ate Fee Aranas. Good evening ka-Shine and all. So maayong gabi po din kanimo Ate Fee ug sa imong pamilya. Sa imong mga silingan din sa may landing kasisang. Ayong gabi usab kang Angel Mediv, nagalantaw gyapon siya. Daghang salamat sa inyong pag-view ha mga ka-Shine. Kang Sir Randy Mayula. Kumusta man ka sir? Randy Mayula diyan ha sa may Maramag Bukidnon. O kang Sir Richard Sibayan, maayong gabi ka-Shine. Matod ni Sir Richard Sibayan. Maayong gabi usab kanimo din ha sir. Hinaot okay ang inyong mga pagpanikay-sikay, ang inyong mga pamahon-pahon din na sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay karong gabi una mga ka-Shine, mga pinalangga namong mga viewers. Sa katong wala pa naka-follow, palihog lang sa pag-follow, i-type lamang sa inyong mga cellphones Shine Broadcasting Online aron updated ka mo sa mga balita, sa mga entertainment, sa mga programa dinhi lamang sa Shine Broadcasting Online nga mahimong malingaw gid ka mo sa inyong adlaw-adlaw nga mga gimbuhaton dinha sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Alas 6:07 na sa gabi kining oras gihatod kanato sa maayong kabubuton sa Bless Panyawan Liniment Oil. Alang sa katong mga adunay mga nagadaiyang mga gibati nga sakit sa kalawasan, sama na lamang ni anang pamaol, mga butod, sakit sa ulo, sakit sa ngipon. Ayaw sa kalimti sa paggamit ang Bless Panyawan Liniment Oil. Mapalit ka na din sa tong studio, din lamang sa may kasisang. Kontak ka lamang si Ate Jam. O di ba ka mag-message ka mo sa page sa Shine Broadcasting Online. O ka na ang Bless Panyawan Liniment Oil. O ganyan ang mga hingpit nga asoy sa atong mga nagunang balita karong gabi una. Sa unang hanay sa atong balitang lokal,
Nasakmit sa kapulisan ang kinadibuk ang 207 ka rim sa sigarilyo. Sa nagkadayang smuggle nga sigarilyo nga nagkantidad og 63 501 humani paygayon og joint checkpoint operation didto sa Overview Patrol Base sa Palakapaw, Quezon, Bukidnon atong milabayng adlaw. Gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Noel Flores Cano ang mga personay sa Quezon Municipal Police Station uban sa koordinasyon sa Bukidnon 2nd Provincial Mobile Force Company sa maong operasyon kung asa nasikop ang usa ka 23 anyos nga lalaking suspitsado. Gikataho nga atol sa checkpoint, nabantayan sa mga pulis ang usa ka lalaki nga sakay sa single nga motorsiklo nga nagbitbit og dakong basket. Og sa pagkakita sa presensya sa kapulisan, ang angkas misuway sa pag-U-turn hinungdan nga gigukod sa kapulisan. Sa pagkasikop, kumpirmado nga dunay sulod nga mga smuggled nga mga kontrabando ang basket. Nakitang daghang mga rim sa lain-laing mga klase sa sigarilyo. Nagtingkagol karon ang dinakpan sa Quezon Municipal Police Station uban ang mga nasakwit nga butang alang sa tukmang dokumentasyon o disposasyon kinsa gitakda magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 10643 o ang Tobacco Regulation Act. Sa lain pang hanay sa atong balitang lokal, dili paigo ang pagpangayok pasaylo sa mga tigdumala o pag-uli sa cash contents sa nagkadayang GCash accounts apan ipaubos gihapon sila sa DICT sa investigasyon. Kinihuman dili tiaw ang pag-alarma sa ilang mga kliyente tungod sa pagka-hack sa sistema, rason nga nakuhaan ang mga salapi nga naa sa mga account nini. Miingon si DICT Undersecretary Jeffrey Day nga pangayuan gihapon nila katin-awan ang kadagkuan sa maong e-wallet app aron dili masubli ang maong hitabo. Una ng rason ang maong kumpanya nga dili hacking apan simple ra nga reconciliation ang nasinatian sa ilang mga kliyente sa miaging simana. Padayon ta sa atong mga pagpanakuban, dawaton ta ang unang report. Gikan ni Mobile Journal numero 5. Brian Binaloy nga matod pa sa iyang headlines, truck nga nawadan og brake mibangga sa kasugat nga motorsiklo na highball. Sayron ta ang dugang detalye pinaagi sa report ni Mobile Journal numero 5. Brian Binaloy naga-report live. Sir Brian, please come in. Natumba ang usa ka forward truck human nawadaan og brake og nabangga ang kasugat nga motorsiklo alas 8:30 sa buntag atong milabayng adlaw, Nobyembre 11, 2024 didto sa Bypass Road, Crossing Diversion Road, Sitio Pikit, Purok 20, Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Gimaniho ang maong puting Isuzu forward wing van nagtangag sa plate number nga MAB 7945 sa 31 anyos nga lalaki, single, residente sa Zone 7, Bulwa, Cagayan de Oro City. Adunay driver's license. Sakay ang upat ka mga pasahero, samtang ang motorsiklo nagtangag sa plaka nga BD17954. Gimanihuan lalaki lumulupyo sa Zonto, Kalasungay sa Dakbayan. Sa investigasyon, nasayran nga ang nasangpit nga Isuzu forward truck nagsubay sa southbound lane sa Bypass Road ning siyudad gikan sa Cagayan de Oro City, amihanan paingon sa Maramag South direction pag-abot sa intersection sa Dervision o Bypass Road. Matud pa, kalit naguba ang brake sa truck, maong nakahukom ang driver nga iliko sa tuong bahin sa daplin sa dalan aron mahunong apan sa kasubo. Nabangga sa motorsiklo nga nagbiyahe sa Pikas Lane o paingon sa Pikas direksyon. Hinungdan sa pagkalagpot, may resulta kini sa grabing pagkaguba sa motorsiklo o atubangan bahin sa truck. Samtang ang driver o sakay sa truck gidala sa tambalanan alang sa dugang medikasyon. Gikustodiya usab sa Malaybalay City Police Station ang driver sa naisgutang truck alang sa posibleng settlement. Kini nga balita hatod kanato sa Bliss Panyawan Liniment Oil. Nanukad gikan diri sa Shine Broadcasting Newsroom, Mobile Journal Brian Binaloy para sa Shine Balita Nationwide. Daghang salamat Mobile Journal numero 5, Brian Binaloy. Padayon ta sa atong mga pagpanaguban. Sa lain pang hanay sa atong mga balita, sa atong balitang regional. Nakasinati og pagbaha ang 8 ka lungsod sa Cagayan ug Tuguegarao City. Bisan pa man nga wala na nagulan sa maong lugar.
Gitino ni Royle Rapsing, hipi sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, nga ang pagbaha sa tubig midagayday gikan sa kabukiran sa Isabela, Nueva Vizcaya ug Quirino tungod sa bagyong Nika. Dugang pa ni Rapsing nga usa ka kusog nga baha ang migo sa lungsod sa Gonzaga, human napakyas ang usa ka water impounding project, samtang ang tubig gikan sa kabukiran midagayday paingon sa Kabalayan sa Bagaw. Gireport usab niya ang managlahing insidente sa pagkalamos sa Amulong nga naglambigit sa usa ka 18 anyos nga og usa ka 42 anyos nga lalaki nga miadto sa suba aron mangulikta og driftwood. Ang mga otoridad nagpahigayon og retrieval operations alang sa mga biktima. Samtang ang mga apektadong lugar naglakip sa Tugigaraw City, Enrile, Sulana, Amulong, Alcala, Bagaw, Gataran, Gonzaga ug Alakapan. Gipahayag ni Rapsing nga kapin sa 1,000 ka pamilya o kapin sa 5,000 ka individual ang nibakwit tungod sa baha. Daghang mga taytayan o mga dala ng dili maagian sa mga lugar nga naapektuhan sa maong mga pagbaha. Lain pang report gikan sa atong kaubanan nga nanukad sa gawas nga bahin dito sa Cavite. Matod pa 1.3 milyon shabu na samsam sa drug operations sa Cavite. Ating alamin ang balitang yan mula sa pag-uulat ni Mobile Journal numero 15 Floribet Penarejo. Bet, please come in. Mundo. Cavite, mahigit 1.3 million peso halaga ng shabu ang nakumpiska ng pulisya sa dalawang magkasunod na bypass sa dalawigang ito. Dakong alas 6:50 ng gabi nang ilatag ng Drug Enforcement Team ng Imo City Police ang bypass operation sa barangay Malagisang Tusi, Imo City. Samantalang dakong alas 8:50 naman ng gabi nang ikasa rin ang bypass operation sa barangay Salitran 4 das Marinas City. Ang suspect ay si alias Alberto. Na-recover sa kanya ang 3 silyadong transparent plastic sachet ng shabu at ito ay nagtitimbang ng 102 gramo at nagkakalaga ito ng 700,800,000 pesos. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Blessed Panyawan Liniment Oil mula dito sa Imus Cavite, Mobile Journal number 15, Floribet Penarejo nagulat para sa Shine Balita Online Nationwide. Maraming salamat Mobile Journal numero 15 Floribet Penarejo. Sa lain pang hanay sa atong mga balita sa atong balitang nasyonal. Ipaklaro sa Philippine National Police nga gilayong gidala matud pa sa ospital si KOJC leader Pastor Apollo C. Kibuloy. Human nga gikatahong mihuot sumala pa ang dughan niini og naglisod kini ginhawa ni atong nakalabayng adlaw. Matud pa sa tigmababa sa Philippine National Police nga Police Brigadier General Jane Fajardo nga miguwa matud pa sa gipigayong resulta sa maong medical test. Nakaangkon matud pa og irregular heartbeat ang maong pastor. Diin maoy nakahatag sumala pa og dakong hulga sa kinabuhi niini. Apan dali nga gipanghimakak usab sa kampo ni Pastor Kibuloy nga maong taho. Nga usa matud pa kini ka delikadong kasinatian ni Kibuloy. Diin ang tinuod sumala pa mao ang nabaguhan lamang ang maong pastor sa lifestyle niini. Gumikan kaniadto sa wala pa kini na detain. Anad matud pa kini sa mga outdoor activities susama sa pagdula og basketball o golf. Gipaklaro nga mubalik ra matud pa ang maong pastor ngadto sa detention facility sa Camp Crame human sa full executive checkpoints kuna human sa full executive check-ups niini karong Nobyembre 16. Lain pang report atong pagkadawaton gikan kang Mobile Journal numero 10 sa kanyang headlines, mga OFW sa Nagoya, Japan maghati ng tulong sa Bicol. Alamin natin ang balitang yan mula sa pag-uulat ni Mobile Journal numero 10 Richard Calvario. Si Richard.
Nag-organisa ng iba't ibang tulong ang mga OFW sa Nagoya, Japan. Pinamumunuan kabayan ni Judy Umali at inaalalayan naman ito ni Samuel Boyet Anti-Camara ang paglikom ng mga tulong na mula sa mga OFW sa Nagoya, Japan, katulad ng damit at iba pang mga bagay. Ang kanilang malilikom na tulong kabayan ay kanila naman umanong ipadala sa lalawigan ng Bicol na siyang apektado ng nakalipas na bagyo. Nasalanta ng bagyo sa Bicol. Bulandia. So, padala namin to. Maraming salamat kay marami pa. Si Jody Umali at si Sir Samuel Anti-Camara ay ang nag-organisa ng nagkakaisang Pinoy sa Nagoya, Japan. Ang balita na ito hatid sa atin ng Bliss Panyawan Lenamentowel, Mobile Journal numero 10, Richard Calvario, para sa Shine Balita Nationwide. Maraming salamat, Richard Calvario, Mobile Journal numero 10. Alas 6:19 na sa gabi. Lain pang report atong pagarawaton gikan kang Mobile Journal numero 17. Atong chief reporter. Ayon sa kanyang headlines, Philippine Coast Guard naglabas ng travel advisory. Aalamin natin ang balitang yan mula sa pag-uulat. Mobile Journal numero 17, Vicky Custodio. Ma'am Vicky. Narito po ngayon sitwasyon dito sa Pretil, Binangon, Rizal, kung saan po suspendido po ang biyahe ng pampasaherong bangka dito sa nasabing bayan. Makikon ay agad naglabas ang Coast Guard Binangonan Substation ng travel advisory na stop ang pagbabiyahe from Pretil going to Isla para sa kanilang kaligtasan, safetyness. Narito ang tinig ni Acting Substation Commander Coast Guard Binangonan, Substation ends Jacris M. Adorsa. Ano bang sitwasyon natin dito sa bayan ng Binangonan, Rizal? Kamusta ang ating bangkero, tawid dagat, ngayong nakataas ang signal number 1 Typhoon Nika? Okay ma'am, magandang hapon po. Ako po si Senador Sa, Acting Commander ng Coast Guard Substation Binangonan. Bali, ang sitwasyon natin ngayon sa Binangonan ma'am, particularly sa Pretil, medyo medyo kalmada, wala masyadong alon. Pero gayon pa man, dahil nakasama ang probinsya natin sa signal number 1, nakaan po tayo ngayon, naglabas po kami ng travel advisory na kung saan sinususpend namin yung movement ng lahat po ng mga vessel. Pwede malaman kailan pa siya suspended? Kahapon na po ma'am. Nung pagbaba po mismo ng storm signal number 1 ma'am, nagsuspend na po agad kami ma'am ng biyahe ma'am. Sa ng Coast Guard, ano po ang paghahandang ginagawa ngayong ganito may mga sitwasyon na may bagyo? Ang mga paghahanda na ginagawa ng Coast Guard ma'am, particularly dito sa Binangonan ma'am, naka-activate po ang aming mga deployable response group ma'am. And at the same time po, kung mapapansin nyo, may high-speed response boat kami na nasa Pretil ngayon na ready sila for deployment in case may emergency na mag-arise po sa lawa. So yun po isa sa mga paghahanda at kasama na rin po dyan yung patuloy na pagpapatrolya ng mga kasama natin sa mga barangay po para may makita man na in case na may maglayag, pagsabihan po na huwag mo maglayag sapagkat may storm signal number 1 po tayo. So kung makikita man natin na walang alon, hindi natin alam, baka may sa gitna biglang lumakas po. So yun po ma'am yung mga ginagawa. Narinig natin ang tinig ni Acting Substation Commander Coast Guard Binangonan, ENS Jacris M. Adorsa. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Bliss Panyawan Liniment Oil, Mobile Journal number 17. B. Custodio para sa Shine Online Balita Nationwide. Maraming salamat, Mobile Journal numero 17, Vicky Custodio. Oras alas 6:22 na sa kagabion. At ang isa itong pagbalik sa itong balitang nasyonal, Pangulong Bongbong Marcos gipahibalo ang publiko nga nahurot na ang Quick Response Fund gumikan sa mga sunod-sunod nga mga bagyo. O sa itong balitang international, Commander sa Hezbollah lakip nga napatay sa gilusad nga airstrike sa Israel o sa Syria. Samtang sa itong balitang espesyal, lalaki gidunggab siyang uyab, human na nagad og laing babae sa dalan dito sa Argentina.
Kana ug pang bang mga balita tangi sa atong pagbalik. Standby kay hatag sa nato speakers lawak alang sa mga bulawanong pahinomdom. Bless Panyawan Lemon Oil suka kamayong haplas nagagamaan ikan sa piniling mga herbal gihimo aron sa pagtangtang sa klase-klaseng mga panakit sa kalawasan maayo ang Kilo Spice Vinegar gihimo sa piniling mga sangkap nga mobagay gayud sa imong panlasa busaon sa pa imong gihulat sulay na Kilo Spice Vinegar ang suka nga imong balik-balikan alang sa dugang kasayuran kontak lang ang numero 0916-247-8243 0917-810-4681 Kilo Spice Vinegar Tilawi Bless Panyawan Lemon Oil sa kamayong haplas nga gigama gikan sa piniling mga herbal gihimo aron sa pagtangtang sa klase-klaseng mga panakit sa kalawasan maayo alang sa may mga rayuma, varicose veins, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, pamaol, arthritis, butod, sakit sa ulo o guban pa. Dili ka usab daling duulan sa lamok tungod kay kini adunay sangkap nga citronella. Busayan na pagduha-duha. Gamit na sa Bless Panyawan Liniment Oil. Ang Bless This program is brought to us by Pawan Parks and Resort. In your face, all over the place. We're online. You're listening to the hottest internet station. This is Shine Broadcasting Online. Una sa balita. Una sa public service. Tinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Na formative years. Madam Senador, lumaki po. Pilipinas sa panibagong marahas na aksyon ng China laban sa 17 sa Pro 8 poblasyon. Mobile Channel numero 13, Jam Grande. Operasyon tapos sa panig ang mga rin sa Comando Brand. Kadali sa motor gamitin mobile journal numero 10 Richard Calvario para sa Shine Balita Online. Mga kasyan, mga kaigsunan, balik ta sa atong pagpanaguban. Palan ka mong nagtanaw sa atong programa Shine Balita Nationwide. Sa lain pang hanay sa atong mga balita, sa atong balitang international, 11 sa siyam kata mga tao, laki pang Hezbollah commander nga namatay sa airstrike nga gilusad sa Israel dito sa Syria. Diin lakip sa siyam ka kaswalti mao ang 4 ka sibilyan, usa ka babae, 3 ka mga bata nga polo Syrian national ug laing 5 pa. Sumala sa Syrian Observatory for Human Rights naigo sa Israel ang usa ka apartment nga iya sa Hezbollah nga naa sa dapit sa Saidiba didto sa Sinab sa habagatan sa Damascus. Taliwala kini sa gipakusog nga mga airstrike sa Israel sa Syria sukad nga miolbo ang all-out war uban sa Hezbollah sa Lebanon ni adtong September 23. Ana sa pikas linya Mobile Journal numero 9 Arlene Alevio. Balitang showbiz kaniya ha. Ang amatod pa kapuso actress Ay de las Alas at asawang Gerald Sibayan. Igun sa kanini si Richard Sibayan. Hiwalay na. Sayron tang dugang detalye pinagi sa report ni Mobile Journal numero 9. Arlene Alevio, please come in.
Sa programang Fast Talk ni Boy Abunda noong Lunes, November 11, emosyonal na kinumpirma ng kapuso aktres na si Miss Ay de las Alas ang hiwalayan nila ng kanyang asawa na si Gerald Sibayan na di umano'y noon pang October 14 ngayong taon. Sa pag-aamin ng aktres, nakatanggap umano siya ng isang message galing sa kanyang asawa na gusto na itong makipaghiwalay sa kadahilanang hindi na ito masaya sa relasyon nila at gusto nitong magkaanak. Lingid sa kaalaman ng lahat na ang aktres ay may edad na at hindi na nito kaya pang magkaanak. Masakit man pero wala na siyang magawa pag-aamin ng aktres. Ang palitang ito ay hatid sa atin ng Bless Panyawan Liniment Oil mula sa bansang Kuwait. Mobile Journal numero 9 Arlene Alibio para sa Shine Balita Nationwide. Sa buong mundo. Maraming salamat Mobile Journal numero 9 Arlene Alivio sa bansang Kuwait. Sa buong mundo. Madahin tayo sa atong mga pagpanaguban. Sa atong balitang sports, may gawas na usab ang offensive firepower ni NBA superstar Stephen Curry sa kadaugan sa Golden State Warriors batok sa Oklahoma City Thunder sa score nga 127-116. Ang 36 anyos nga si Curry may score og 36 puntos, uban ang 7 ka assist og 5 ka rebound sulod sa 36 minutes nga duwa. Samtang may score ang bagong guard nga si Anthony Melton og 19 puntos og napulo ka rebound. Samtang si Jonathan Kuminga may score usab og 20 ka puntos gikan sa bench. Sulod sa unang tulo ka quarters, ang Golden State Warriors may patong sa OKC og 28 ka dagkong puntos ug mitapos sa ikatulong quarter sa score nga 107-79. Gigukod sa OKC ang dulan 30 puntos nga labaw sa katapusang quarter ug nakaya niining putlon ngadto sa 5 ka puntos na lamang sa nabiling minuto. Pero wa gid na absent. 5 points ra ang labaw. Sa atong balitang showbiz, mikatap karon sa social media ang hulagway diin adunay kuyog nga misteryosong lalaki, ang actress nga si Bia Alonzo. Matod sa uban nga daw wala nagpalupig ang actress sa bag-ulang usab nga nikatag nga video diin nag-kiss ang iyang ex-fiance nga si Dominic Roque ug actress nga si So Ramirez dito sa Siargao. Daling naka-screenshot ang mga marites nga mga netizen sa Instagram nga gi-repost ni Alonzo apan deleted na diin kauban niya ang lalaki. Gila kini nga si Josette Force o Josette Forest. Apan wala na detalye sa personal information nga nakalatid sa iyang Instagram gawa sa naukay sa mga media users nga naka-follow sa usag-usa ang duha. Wala pa'y kumpirmasyon si Bia kung mauna ba niya ang bagong love life. Ingon man, wala pa'y pamahayag ang actress kalabot nila ni Roque o Ramirez. So, mauna diha. Mauna giingon nga, balos-balos lang. Kung sa itong mga niaging simana, nakita sa mga atong mga netizens nga mga marites dito sa Siargao nga adunay katinusikay kato si dili adunay tinusikay nga matud pa nagtinusikay gyud si So Ramirez ug kining si iyang fiancé nga si Dominic Roque dito sa Siargao. Atong niaging semana to ha, nakita to sa atong mga kaigsuna mga marites nga mga netizens. Karon po ato pong niaging adlaw nakita na sad nila si Bia Alonzo. Doon na po ikaw yung misteryoso pong lalaki. Ako, misteryoso man ko, pero dili ito ako. Pasig na kaingon mo ako to. Lain tong lalaki, kato siya, gipangandan og si Josette Force. Mo na gingon nga, nagbalos siguro ni, balos-balos, sarmang gud-nigot.
Paras balos rin siya. So mo atong balitang showbiz sa atong balitang espesyal. Sa atong balitang espesyal, lalaki ha, usa ka lalaki gidunggab sa iyang uyab. Human nanagad og laeng babae. Sa ato pa lugar, nanagad og laeng babae, kuan lugar siya nagwit-wit. Gidunggab. Pero dito siya nahitabo sa Argentina. Giingong inosente ang pagtimbaya sa dalan kay misangpot sa kamatayon. Sa usa ka 32 anyos kinsang gidunggab sa iyang uyab sa makadaghang higayon dito sa Gonzales, Catan sa Argentina. Giilang biktima nga si Natasha Palavicino nga gidunggab sa iyang hinugugma nga si Mariano Greenspan. Uy, sa ato ba lugar, babae ang gidunggab? Okay, Mariano Greenspan. Usa ka 23 anyos hangtod nga namatay tungod sa silos. Subay sa surveillance footage si Palavicino o Greenspan naggunitay nga naglakaw dool sa dalan sa Balboa o La Bastilla. Dihang ilang nasugatan ang usa ka babae nga giilalang sa pangalan nga LC. Kanhi classmate ni Mariano. So ang lalaki ang gidunggab. Ang kadyot nga pagbinayluay og pagtimbaya kay nakapukaw sa grabing silos ni Natasha. So way pasidaan nibunot siya kutsilyo og gidunggab si LC. Sa kilikilyo og siyang pagkahagwa misuway si Natasha og laing pag-atake. Apan nakabangon kini og nakaikyas tungod sa mga tawo nga milabay usab og mitabang. Hinungdan nga iyang gipahimungtan si Mariano og daling gidunggab sa dughan. Kuyawa po ning balita. Nagatubang og daghang kaso si Palavicino lakip ang pagpatay og pag-atake tungod sa pagdunggab kang LC og sa makamatay nga pag-atake kang Greenspan. Ang kaso nakapukaw sa usa ka debate sa Argentina bahin sa kapintasan sa panimalay o pagkakomplikado sa abusadong mga relasyon. So mao lagi na kita maglakaw ta nga kauban nato ang atong hinigugma, atong uyab, atong boyfriend, atong girlfriend, atong partner. Di na ta mo tan-aw diha sa lain. Napa magiuban nga muling-ilingi pagyud nga nag-uban na gani imo sa imong partner, muling-ilingi pagyud og nay makakitag mamord. Sama ning nahitabo nadunggaban ning gidunggab na nun sa iyang uyab. Gidunggab pagid niya tong iyang kanhi classmate niya sa unang panahon. Nag-istorya raman unta kuno to sila, umatod pa dinis balita. Panwa na kapugong kay nagsilos lagi ang babae. Gidunggab po niya tong maong isa ka babae. May gani kay nakaikyas kini gumikan kay mga tao nga mitabang kana bitong nag-agi-agi sa ilang baklay-baklayan. Ang iya na nung uyab nga lalaki, ang iya na nung gidunggab og nahimong namatay na hinoon. Busa ang moralison ani di kita mag-uban ta sa atong mga partner bitaw dis kadalanan kung mag-date ay nagit pag tan-aw sa lain. Diha na lang kay sa imong partner magsigig tan-aw. Awatan ninyo si kwan ba? Di na lang. Ay namang pagsigig lingi-lingi. Mura pon mo electric fan bitaw, magsigig lingi-lingi. Mura mong electric pan, sigigling-lingi. Kauban na ganin yung uyab, ay na pagsigiglingi. Steady na mo diyan na sa inyong mga partner. Tanawa, siguro madunggaban pag mo para sa aning atong ibalita karon. May hapon din ha kang Ma'am Florbet. Hi, hello Sir J. Shout out po sa pamilya ko sa Hantod, Batuan, Bohol. Antonio Ana Gaudincia Pinarejo. Ang Pinarejo family and Escabarte family. Panimbaya gikan kana kang Floribet Pinarejo. Atong kauban din ni sa Shine Broadcasting Online. So shout out kuno ha, shout out matud ni Ma'am Floribet, shout out sa iyang mga parintig, pamilya dinha sa may Bohol. Ang Gaudincia o Pinarejo family dinha sa may Hanlod, Batuan, Bohol. So wa pa kadtuan is Bohol ba? Batuan. Sa to, daghang bato diha siguro ba? Diha sa Batuan. Sa Mambet, daghang bato diha Mambet. Batuan man, Batuan. Dinha sa Batuan, Bohol. Kumusta mga atong mga kaigsunan dinha sa Bohol ha? Naot nga okay pa mos all right dinha atong mga kaigsunan dinha sa Bohol.
Labi na diha sa mga pamilya, mga kaparintihan ni Ma'am Floribet Penario. Matod usab ni Ma'am Angel May Dave, dapat stiff neck na jud, dapat may stiff neck na jud lugar, sir. Binuang man. Aron dili ka may stiff neck, Ma'am Angel May, di na lagi ka mulingi sa lain pa. Para sa atong balitang special na to. Gumikan sa iyang paglingi-lingi kay mutanaw mo mutagoy ba mo wait. Aron di ka may stiff neck pod. Ayaw naging paglingi-lingi. Di man ko ninyo awaton wa gilingi ay. Namumura mo mga electric fan ba nga magsigig lingi-lingi. Alam, maura to basig masubraan na atong istorya dire. Hindi lang rin ako sanay Mga kasayan, mga kagsunan, makutoy mga naglangkob sa atong balita karong hapon na. Adlaw nga Miyerkules, pitsa 13 bulan sa Nobyembre, tuig 2024. Daghang salamat sa inyong mga padayon nga pagtanaw, pagpaminaw ni ini nga itong programa. Daghang salamat sa itong mga viewers nga nakasilip, padayon nga nag-view, ulay pool nga nag-view sa atong programa, ang Shine Balita Nationwide. Aya ko malimot sa itong timbayaw na itong mga kaigsunan nga nag-birthday karon. Happy, happy, happy birthday. Ano ang handa mo sa iyong kaarawan? Happy, happy, happy birthday. Nawa'y pagpalain ikaw. Daghang salamat sa inyong pagpakikuban kanamo mga ka-Shine. Mga kaigsunan, mga pinalangga namong mga viewers. Sa ngalan na lamang sa hiniusang puwersa sa Shine Broadcasting Online, pinagi sa pagpanguna sa atong station manager Jam Grande. Uban usab sa atong uutan ug kugihan nga admin head Sir Brian Binaloy. Uban usab sa atong chief reporter si Ma'am Vicky Custodio, Mobile Journal numero 17. Ingon man sab, daghang salamat sa atong mga reporters nga nanukan sa ilang tagsa-tagsa ka mga lokasyon. Daghang salamat sa inyong padayon nga paglabay sa mga balita dinhi sa atong sibihan. Aron mahihatod usab nato sa atong mga kaigsuonan sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay o sa ilang tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Wala naman tayo igong oras alang sa pagpadayon sa unahan. Ako na lamang si Jay Firulino Gatmin, ang inyong tagapagbalita. Hangtod na pod sa sunod higayon sa samang takna ug sa samang istasyon. Kini ang Shine Balita Nationwide. Broadcasting live from Bukidnon. This is Shine Broadcasting Online. Una sa balita. Sa makabuluhang usapan. Sa musika at public service. Let's start the party. Sumasahim papawid mula sa Namulog Bukidnon. Kasama niyo araw-araw. Shine Broadcasting Online.